Kida, so ang gabing itong ating ika-23rd na araw para sa ating kwentong katatakutan sa Pasko. Okay, buksan na natin ito kaagad. Okay. At sana sumama siya kaagad, alam niyo naman. Ayan, Diyos ko, ang bilis. Salamat naman. So, stockings, kainin natin ito kaagad. Merry Christmas mga Spooky Dolls! So, nasa 23rd na po tayong gabi para po sa 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. So, sobrang lapit na po talaga ng Christmas Day, kaya po sobrang natutuwa po ako sa mga tao pong nakapanood po ng mga videos po natin na pinapost since day 1, December 1 hanggang sa ngayon. Sana wag po kayong magsawang manood, makinig ng mga stories na aking ipopost. So, napag-desisyon ko po na parang gagawin ko, itutuloy-tuloy ko na po ito hanggang sa 2025. Pero hindi naman siguro araw-araw. Inisip ko para mag-i-schedule ako like siguro Tuesday, Thursday, at saka Saturday, ganyan. But anyway guys, so enough rambling. Let's go ahead and read our story for tonight. Pinapunta ko sa bahay ng nanay ko sa Balagtas, Bulacan para kunin yung ibang mga gamit niya. Ibebenta na kasi yung bahay dahil wala nang pwedeng tumira doon. Si Kuya Dindo kasi nakatira na sa Amerika at ako naman ay sa Cavite dahil doon kami nakabili ng bahay ng aking asawa. Ilang beses na rin kasing na-stroke si Mama at hindi na rin ito makatayo noong mga huling sandali niya, kaya yung pinsan kong si Ate Shirley ang nag-alaga sa kanya. Bago pa lang dumating doon, nag-iisip na ako ng mga bagay na pwede ko kunin para dalhin sa bahay ko. Ang iba ay nilista ko para hindi ko na rin makalimutan. Hindi na kasi ako makakabalik pa sa bahay dahil gigibain na ito ng bagong may-ari. Sinulubong kami ni Dindo at kinuha yung mga pagkain sa loob na sasakyan. Halos 1 taon na rin ang nakakalipas nang huli kaming magkita. Hinawakan niya ang namumuti ko ng buhok at tinukso ako na dapat daw ay magpabelo ako para gumanda ulit. O kaya naman ay sumama na sa kanya na tumira na sa States. Sinabihan ko siya na kahit maputi ng buhok ko, di naman ako tulad niya na meron ng beer belly. Nag-aya muling kumain si Dindo habang nagpapalitan ng mga listahan kung sino ang makakakuha ng mga gamit. Ang mga valuables ng matanda ay sinecure namin sa safety deposit box sa kalapit na bangko. Ang mga appliances naman ay napunta na kay Shirley bilang pasasalamat sa tulong niya kay Mama. Ang natira ay mga furniture at ibang mga damit niya sa bahay. Dumating si Shirley na sakay ng jeep kasama ang kanyang teenager na anak na si Jacob. Inimbitahan namin silang kumain at pumayag naman sila. Nanginginayang siya sa mga puno na nakatanim sa paligid. Malamig kasi sa bahay at kapag nagbunga ito, nakakatulong din sa kanila. Sinabi ni Shirley na ibigay sa kanyang listahan para may padala sa bahay ko ang mga gamit at sa courier ni Dindo ang iba. Kinabukasan, napilitan na akong mag-report sa opisina kaya pinagbilinan ko ang maid ko sa mga darating na gamit ni Mama. Tumawag ako sa kanya na mag-text si Shirley na nasa bahay na sila. Pinababa ko na lang sa garahe ang lahat para mapaplanuhan ko sa weekend kung saan ko ito ilalagay. Pagdating sa kinagabihan, napansin ko na may cabinet sa likuran ng ibang mga furniture. May salamin sa kanan at pinto sa kabilang side. Maliit lang ito na kung tutusin, konting gamit lang ang pwedeng ilagay. Worn out na rin ang varnish at halos sira-sira ng mga paa nito. Sinabi ko sa asawa ko na ipamigay na lamang ito dahil wala na itong pupwestuhan pa sa aming bahay. Nanghinayang naman siya at sinabi na pansamantala, ilagay na muna namin sa kwarto ng maid at saka na lang pagdesisyonan kung anong pwedeng gawin dito kapag naayos ng lahat. Binuksan ko ito at tinignan yung laman. So far, wala namang kahit na anong gamit sa loob nito. Iniisip ko na baka isa ito sa mga unang binakante nila Shirley. Binuhat namin yung cabinet papunta sa maid's room at masaya naman ang maid namin dahil may additional siyang taguan ng mga gamit. Inayos ng aming maid ang kanyang mga damit at gamit sa loob nito. Nilinis pa niya yung salamin at inayos din yung drawer para malangyan ng kanyang mga trinkets. Sinibihan ko siyang ipagpabukas na lamang ang ginagawang pag-aayos sa cabinet dahil gabi na
at kailangan niya ng matulog. Maaga pa kasing papasok yung mga anak ko sa school, kaya nagsabi na ako sa lahat na magpahinga na. Kinaumagahan, hinahanap ko si Beng, yung maid namin, pero hindi ko siya makita. Pagkapasok ko sa kanyang kwarto, nakita ko nandun pa naman ang kanyang mga gamit. Nung lumabas naman ako, nakalock pa yung gate. Iniisip ko na baka naglayas ito at tumalong na lang dun sa gate para maiwasan makagawa ng ingay. Agad ko naman tinext ang kanyang mga magulang para sabihin na lumayas ang kanilang anak. Pagdating ng hapon, hinanap ko ang aking dalawang anak na sila Faye at Kay. Nakita ko si Faye, ang panganay kong anak, sa kwarto at naglalaro sa kanyang tablet. Si Kay naman ay hindi ko pa rin makita kahit nagsilabasan ng lahat ng mga ugat ko sa lalamunan sa kakatawag sa kanya. Pumasok ako sa maid's room dahil baka doon siya nagtatago. Patuloy ko pa rin tinatawag yung pangalan niya hanggang sa nakumpirma ko siya ang sumagot mula sa kwarto pero hindi ko matuntun kung nasan siya mismo. Maya-maya lang, masayang-masaya ko siyang nakita na papalabas galing sa loob ng cabinet. Tinanong ko siya kung ano bang ginagawa niya dun sa loob. Sinagot niya lang ako na naglalaro daw siya. Hindi ko na ito masyadong binigyan pa ng pansin. Alam ko naman kasing malawak ang imagination ng mga bata. Nag-iisip ako kung saan ako kukuha ng bagong maid. Buti na lang at malapit lang dito sa amin nakatira yung aking biyanan. May nag-aasikaso sa mga bata. Nang minsan nasa bahay siya namin, napagpasyahan niyang iligpit yung mga gamit ni Beng para kung sakaling mag-decide itong kunin ng kanyang sweldo, nakahanda na yung mga naiiwan niyang gamit. Binuksan niya yung cabinet at parang may kakaibang lamig siyang naranasan. Parang may aircon sa loob nito at nakakasuffocate yung hangin. Hinawi niya yung mga damit at nakita niya ang maraming kumpul ng buhok sa loob nito. Sa loob-loob niya, grabe naman yung pagkakaburara ni Beng. Pagbalik niya sa kwarto, napansin niyang malabot distorted ang kanyang itsura sa salamin kaya pinunasan niya ito. At nang maging clear na ito, nakita niyang may isang babae na kaitim na nakatayo sa kanyang likuran. Nagsisigaw siya pero wala naman siyang kasama sa mga oras na yon upang siya'y saklolohan. Dahil sa sobrang takot, agad siyang umalis para sunduin yung mga bata at nagstay na lamang siya sa kanyang bahay. Pagdating ko mula sa trabaho, sinundo ko yung mga bata sa bahay ng aking biyanan. Doon ko rin nalaman ang kanyang nakita at sinabing baka napagod lang siya sa kakaayos ng kwarto ng maid. Kinukwento ko rin sa aking asawang nangyari sa kanyang nanay at gaya ko, hindi rin naman siya makapaniwala. Ay nirekomenda ang biyanan ko na pansamantala muna namin magiging kasambahay. Magang dumating ang isang babaeng may mahabang buhok na akala ko isa sa dako. Naka-blue shorts at fuchsia na blouse. Pinapasok ko siya sa loob ng bahay at pinatuloy muna sa maid's room. Wala pang 5 minutes, nagpaalam yung babae na ayaw niya sa bahay namin. Nang pigilan ko siya sa pag-alis, doon ko naramdaman ng takot at lamig sa kanyang katawan. Pinaupo ko siya at binigyan ng tubig upang kumalma saka tinanong ko kung ano bang kanyang problema. Sinabi niya na may tao sa loob ng cabinet, kaya naman agad akong pumunta sa loob ng maid's room pero wala naman akong nakita. Nakiusap ako sa bagong maid na si Susan na subukan muna magstay dito sa bahay. Sumang-ayon naman siya at nag-request na lang ng radyo o TV sa loob ng kwarto para hindi naman daw siya masyadong matakot. Nag-decide kami na ilabas na lang yung cabinet at ilagay muna sa garahe upang maitapon kinabukasan. Para sa akin, wala namang kasing kakaiba dun sa cabinet na yun bukod sa ubod ito ng bigat. Sumapit yung hating gabi. Biglang nagsisigaw yung maid namin. Lahat kami nagmamadaling bumangon at naabot ang nasa labas siya ng kanyang kwarto. Pumasok ako sa kwarto niya at nakitang nandun ulit yung cabinet. Nilabas namin ulit yun at itinali sa isang pressurized tank. Matapos gawin yun, iniabot ng bagong maid namin ang isang cellphone at sinabing nakita niya ito sa ilalim ng kanyang kama. Tinanggap ko naman yun at nilagay sa aking bulsa at umakyat na sa kwarto upang matulog.
Pagputok ng liwanag, nagising ako dahil parang may sumusundot sa aking likuran. Kinapa ko ang aking bulsa at napansin yung cellphone na inassume ko ay kay Beng. Inisip ko na baka pwede kong ipasabi sa huli niyang kateks bago naglayas na kunin na nito ang kanyang huling sweldo at mga gamit. Kinabitan ko muna ito ng charger sa kainon. Kakapindot ko, hindi sinasadyang nabuksan ko yung gallery na may mga weird na thumbnails at isa-isa ko itong pinanood. Sa isang video, nakita ko na nakaupo si Beng sa kama at sa likuran niya, makikitang mag-isang bumukas yung cabinet. Lumingon siya at nakitang dalawang kamay at braso na lumalabas mula dito. Hinintay niya lumabas yung katawan nito pero puro braso at kamay lang kanyang nakikita. Nagsisigaw siya pero parang walang nakakarinig sa kanya. Nang mabutan siya nito, bigla siyang hinila sa loob ng cabinet at agad itong sumara. Naihagis ko tuloy yung cellphone sa sahig dahil sa sobra kong pagkabigla. Parang pelikula lang yung napanood ko. Imbis na pulutin, kumuha ako ng walis at dustpan para madala ang cellphone sa garahe. Inisip ko na baka pati ang cellphone ni Beng nasasapian na rin. Dumating yung araw ng linggo, muling tinignan ng aking asawa yung cabinet. Nakatali pa rin naman ito at mukhang hindi naman haunted ang itsura. Napagpasyahan niyang ayusin ito para man mawala ang pagka-creepy nito. Nang papakuin niya na yung mga paa ng cabinet, bigla namang nabasag ang salamin ito at lumipad ng mga bubog. Sumigaw yung aking asawa nang madali siya ng bubog sa kanang parte ng kanyang lieg. Agad ko naman siya nila sa ospital upang mabigyan ng lunas. Kinahaponan, pinauwi na rin kami. Nagbigay na lamang ng reseta ang doktor sa mga kung anong gamot ang dapat bilhin. Nang malaman na binan kong nangyari, sinasabi niya ang cabinet daw ang may kagagawan nito. Hindi ako makapaniwala na ang isang walang buhay na bagay ay maghahasik ng takot sa aming buong pamilya. Tingnan ko yung cabinet sa garahe at nagtaka ako na makitang maayos naman yung salamin nito, pero nandun pa rin yung mga bubog sa sahig. Sinundan ko kung saan ito nanggaling at doon ko napansin ang sako ng basura ay may bubog din. Kaya naman inisip ko na baka kinuha na ng mga batang kalakal ang salamin na nabasag. Biglang bumukas ang cabinet at nakita kong isang babae na nakasuot ng itim na bestida. Nanlilisik ang kanyang mga mata na halos pula ng mga kulay. Bigla itong lumapit sa akin at hinawakan ng aking lieg. Pilit ako sumisigaw pero hindi ko magawa hanggang sa naubusan na ako ng hininga at nawala ng malay. Ma'am! Sigaw ni Susan sa amin. Bigla akong nagising. Ano? Punong-puno na pagtataka kong tanong. Ma'am, may problema po ba? Tanong ni Susan sa akin. Wala naman. Sagot ko. Pagdating ng gabi, nagpa siya si Susan na maglinis ng garahe. Narinig niyang bumukas yung pintuan ng cabinet, kaya naman nilingon niya ito at nakitang may kamay na lumalabas mula rito. Maya-maya lang, bigla siyang hinawakan sa lieg. At bago pa man siya nawala ng hininga, nagawa niyang itong paluin ng walis. Agad siyang tumakbo papasok ng bahay pero nakalak ang pinto. Unti-unti nang lumalabas sa cabinet ang babaeng nakaitim. Sumisigaw na siya pero walang nakakarinig sa kanya. Hinila siya ng babae sa loob ng cabinet at doon nagsimulang tumulong ang mga dugo. Kinaumagahan, hinahanap ko si Susan pero hindi ko siya makita. Inisip ko na baka sa sobrang takot niya sa cabinet, umalis na rin siya. Pinakiusapan ko ulit ang aking biyanan na alagaan muna ang mga bata hanggang sa makahanap ulit ako ng katulong. Pumasok ako sa opisina na parang halos lumilipad ang aking isipan. Napansin yun ng boss ko at tinanong kung may problema ba ako sa bahay o sa trabaho. Pagkatapos kong kwentong lahat ng nangyari, binigyan niya ako ng papel na may nakasulat na address at sinabing si Go Teng Wook ay isang mahusay na feng shui consultant at spirit eliminator. Baka raw makatulong siya sa akin. Pagkatapos ng trabaho, pinuntahan ko yung address na nakalagay sa papel. Pagpasok ko sa bahay nila,
napansin kong puno ito ng insenso. Isang payat na babae na nakasuot ng puting t-shirt at maong na pantalon ang lumapit sa akin. Tinanong ko sa kanya kung nasan si Goteng Wok. Umiti naman siya sa akin at sinabing niyang siyang aking hinahanap. Tinanong niya kung ano bang aking problema, kaya naman kinuwento kong mga nangyari. Pumunta siya sa loob ng shop at maya-maya lang, lumabas siyang dalang kanyang susi at isang kulay itim na bag. Nagpaalam siya sa kasamahan niya at niyaya niya ako na pumunta sa bahay namin. Pagdating sa bahay, binuksan ko yung garahe at pinakita ko sa kanya yung cabinet. Nagsindim muna siya ng insenso at pinausukan yung lahat. Sa kabilang kamay naman niya, meron siyang hawak na kompas. Lumapit siya ng kaunti dun sa cabinet at biglang natigilan nang nasa harapan na siya ng salamin. Naramdaman kong biglang paglamig sa paligid na akala mo nasa loob kami ng freezer. Umikot yung needle ng kanyang kompas hanggang sa nag-init ito at nabitawan niya. Bumukas ang drawer at pintuan ng cabinet. Doon ko nakitang mukha ng dalawa naming katulong at ang iba pang mga mukha sa salamin. Kumuha ko ng bakal para batuhin sana yung salamin na bigla kong pigilan ni Miss Wok. Kumuha siya ng maliit na bote sa kanyang bulsa at sinaboy niya doon sa cabinet. Pero hindi ito tumigil sa paggalaw, kaya naman lumayo na lang kami. Nag-decide akong tuluyan ng ihagis ang bakal na hawak ko na biglang may kamay na lumabas upang saluhin ito at patulis na binalik sa amin. Buti na lang at maagap si Miss Wok at hinawi ako. Nadaplisan siya sa gilid ng hita bago diretsyang tumusok sa gate namin ang bakal na yun. Biglang sumara yung pintuan ng cabinet. Tumayo si Miss Wok at niyaya ako sa loob ng bahay. Na makita kami ng aking asawa, agad ako nagpaliwanag sa kung sino ang aking kasama. Ginamot namin ang sugat niya at nagsabi na matindi ang nasa loob ng cabinet na kahit siya mismo, hindi makakayanan kung anong nasa loob nito. Pero sigurado siyang multong nasa loob at hindi naman demonyo. Tinanong namin kung ano bang lunas para dito. Sinabi niyang ibalik na lang ito sa may-ari o ipamigay na lang nang hindi naririnig ng cabinet. Pinatawag na lang namin si Ate Shirley para malaman kung saan manggalit yung cabinet na yun. Madaling araw siya nakarating sa bahay kaya naman pinagtimpla ko siya ng kape at tinanong ang tungkol sa cabinet. Anong cabinet? Lahat naman ng lalagyan ng damit ay nakafix sa bahay. Ayaw kasi ng mama mo na may sampahan kayo noong maliliit kayo, kaya lahat ng pinagawa niya nakadikit lang sa dingding. Sagot naman ng pinsan ko habang umiinom ng kape. Pinakita ko yung cabinet na nakatali sa garahe at nalaki yung mga mata niya na makita niya iyon. Yan yung cabinet ng amang. Akala ko, isinunog na yan. Sabi ni Shirley. Kinuwento niya na noon, ayon sa lola nila, may cabinet ng kanyang ama na si Amang na nakuha sa isang bahay sa bukid sa may Pampanga. Ayon sa kwento, ang bahay na ikinagamit na taguan ng mga sex slaves nila at minsan ay pinapatay o tinutorture doon. Ang cabinet na yan ay taguan ng mga gamit na nakukuha nila sa mga bahay na kanilang sinusunog at ng mga gamit ng mga sex slaves tulad ng mga singsing, damit, panyo, panty, minsan pa nga, mga parte ng katawan. Sabi pa niya na inakala ng mama ko na sinira na ang cabinet, pero nagulat siya na buhay pa pala yun. Tinanong ko kung anong ginawa nilang sa pagsira nito. Sinabi niyang kumukuha ng palakol ang mga taga-bukid nila at natigilan siya bigla. Nang palakulin nila, hindi man lang nasira yung cabinet. Nagkaroon lang ng damage. Ayon kay tita, unti-unti nagkasakit at namatay ang mga sumira nito. Hanggang sa sinabi niya na ilagay na lamang ito sa malayong lugar hanggang sa mamatay siya. Hindi na ito ulit nakita pa. Ngayon na lang. Ibig mo sabihin, dinala na ito sa malayong lugar? Saan? Tanong ko kay Shirley. Sa Cagayan. Narinig ko yung boses ng asawa ko. Isa lang ang solusyon dyan. Sirain ulit. Wag! Baka! Baka mapano kami? Siguro'y dapat lang na masira na rin siya.
Kumuha ko ng crowbar dun sa garahe at sinibak namin ng asawa ko yung cabinet. Sa unang subok ko, napansin ko may tumutulong itim na likido. Nang ipagpatuloy na namin yung pagsira, biglang nag-ring yung telepono. Ang binang ko na nasa kabilang linya ay sinabing tumitirik daw yung mga mata at sumisigaw yung bunso kong anak. May sinasabi raw na nasasaktan ng kanyang kaibigan. Nagkatinginan kaming lahat. Sinubukan din namin sunugin yung cabinet pero ayaw pa rin. Mas lalo lang daw nagwawala ang aking anak. Tumawag kami ng truck kinahapunan at sinakay doon yung cabinet. Binalutan namin ito ng itim na garbage bag. Natatandaan ko, nung buhay pang aking lola, sinabi niya na para daw hindi kami sundan ng espiritu ay magsuot kami ng kulay itim. Kaya naman bukod sa pagsusuot ng kulay itim, naisipan namin lagyan din ng itim na takip na cabinet. Nang maisakay na namin sa truck yung cabinet, itinali namin ito ng aking asawa pagkatapos ay nagdasal kaming lahat habang nakahawak sa cabinet. Dinala namin sa Batangas yung cabinet. Naghanap kami ng bakating lote. Ito ay matapos ng ilang beses na kaming kamutik-mutikang maaksidente sa highway at sa bayan ng Balanga. Na makahanap ng mapag-iiwanan, binaba namin yung cabinet at muling nagdasal. Sa bahay naman ng binan ko, ginagamot ni Miss Wok ang aking anak upang mawala yung kapit ng cabinet sa kanya. Naging successful naman siya. Nagtungo rin siya sa amin para linisin yung ora ng bahay, pero ilang buwan nang nakalipas, nagpasya na rin kaming lumipat. So far, hindi na muling bumalik yung cabinet sa bahay namin o ang curse na kasama nito. Okay, so yun po yung napakahaba pero maganda naman na kwento. Actually, nalala ko dito sa kwentong ito, alam niyo yung sa Shake, Rattle and Roll na Frigidaire yung title ng yung parang refrigerator na pumapatay ng tao na for some reason, okay, hindi ko maintindihan kung ano. Kasi hindi, naalala ko yung kwento. Ang kwento talaga nun is para bang mayroon yatang pinatay na tao, tapos chinap-chap yung katawan, pinasok lang sa loob ng refrigerator yung katawan niya. Okay, so yun na, after that, yung naging haunted na siya. Hindi ko naman maintindihan kung sa totoong buhay ito kung sakali lang may gumawa ng ganun, tawag nito, ibebenta mo pa, pamimigay mo pa yung sa iba. Kung pa, paggagamit ka ba ng refrigerator na ginamit na parang lalagyan ng mga parte ng katawan ng tao? Malamang hindi na, di ba? At saka isa pa kung pulis naman ako at ng krimen, para bang siguro naman dispose na lang din yun. Like, sino bang makakaatim na gawin yun, na gamitin mo pa yun sa pagkain mo, knowing na meron ng pinatay na yung mga parte ng tao nilagay doon. At saka isa pa naman tong parang yung bida dito, yung parang nanay na ang dami-dami nang nangyayari na parang ito na tayo dito ako naiinis sa mga taong hindi totoo mga multo. Kapag in-acknowledge mo sila, lalo lang sila lalakas, lalo lang silang magkakaroon ng katotohanan. Parang tanga. Parang sabi ko sa akin, kung ano pa bang hinihintay mo na mamatay kayo lahat bago ka maniwala na may multo, or sana tumawag ka man lang ng pari o kung ano pa man na makakatulong sa inyo. Anyway, ayun po yung ating story para sa 23rd na gabi ng ating pong kwentong katatakutan. Enjoy, sana nag-enjoy kayo. Bye-bye po guys!